Hindi ko inasahan na magiging ganito ang buhay ko pagkatapos mamatay ni Tito Severino. Nakatayo ako ngayon sa harap ng lumang bahay na gawa sa kawayan at nipa. Hawak ko ang susi na ibinigay sa akin ng abogado kahapon. Si Joaquim, ang kapatid kong lalaki, ay nasa tabi ko, nakatitig din sa aming bagong pamana. Sigurado ka bang dito tayo titira, Marta? Tanong ni Joaquim. Ang boses niya ay halatang nag-aalangan. Mukhang luma na talaga ang bahay na ito. Tumango ako kahit na totoo naman ang sinabi. Ang bahay ni Tito Severino ay nakataas sa mga haligi ng kahoy. May hagdan na mukhang kailangan na ng pagkukumpuni. Ang mga dingding na gawa sa kawayan ay natatangi pa rin. Pero nakikita ko na may mga butas na sa ilang bahagi. Ang bubong na nipa ay kulay kayumanggina dahil sa tag-ulan at tag-araw na dumaan. Wala tayong choice, Joaquim, sagot ko sa kanya. Ang apartment natin sa Maynila ay sobrang mahal na. Dito na lang muna tayo hanggang sa makakuha tayo ng trabaho. Nasa probinsya kami ng Bataan, malayo sa ingay ng syudad. Ang paligid ay puno ng mga puno ng mangga at niyog. May maliit na ilog na dumaloy sa likod ng bahay at marinig mo ang tunog ng tubig kapag tahimik ang paligid. Pero kahit maganda ang tanawin, may kakaibang pakiramdam akong hindi ko maipaliliwanag. Habang naglalakad kami patungo sa hagdan, lumapit sa amin ang isang matandang babae. Nakadamit siya ng simpleng tela, ang buhok niya ay puti na at nakatali sa likod. Ang mukha niya ay may mga guhit ng panahon, pero ang mga mata niya ay maliwanag pa rin. Kayo ba ang mga pamangkin ni Severino? Tanong niya sa mahinang boses. Opo, ako si Marta. At ito naman si Joaquim, sagot ko sa kanya. Kayo po si Aling Rosa ako, sabi niya, ngumiti ng bahagya. Ako ang nag-aalaga dito sa bahay simula nang mamatay si Severino. Naghihintay ako sa inyo. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti naman at may kasama kaming tao dito. Hindi ko kasi alam kung ano ang magiging reaksyon namin kapag mag-isa lang kaming dalawa sa liblib na lugar na ito. Salamat po, Aling Rosa, sabi ko. Mahirap siguro para sa inyo ang mag-isa dito. Umiling si Aling Rosa pero nakita ko na naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi, Hija. Sanay na ako. Pero kailangan ninyo malaman ang ilang bagay tungkol sa lugar na ito. Nagtinginan kami ni Joaquim. May seryoso sa boses ni Aling Rosa na hindi ko nagustuhan. Anong ibig ninyong sabihin, Aling Rosa? Tanong ni Joaquim. Pumasok muna kayo sa bahay, sabi niya. Tiningnan niya ang paligid na parang may hinahanap. Doon ko kayo sasabihan. Sumunod kami sa kanya sa loob ng bahay. Ang sahig ay gawa sa kawayan din at tumutunog kapag nilalakad. May mga lumang kasangkapan sa kusina, mga upuan na gawa sa kahoy at isang malaking mesa sa gitna ng sala. Ang mga bintana ay malaki, kaya maliwanag ang loob kahit walang kuryente. Umupo kayo, sabi ni Aling Rosa, at naupo rin siya sa tapat namin. Magsisimula na akong magkwento. Hinawakan niya ang kanyang mga daliri at nakita ko na nanginginig ang kanyang mga Si Severino ay hindi ordinaryong tao, simula niya. Maraming tao na siyang nakatira dito at alam niya ang mga sekreto ng lugar na ito. Hindi ko alam kung alam ninyo, pero ang bahay na ito ay espesyal. Espesyal? Paano po? Tanong ko. May mga nilalang dito na hindi nakikita ng ibang tao, patuloy ni Aling Rosa. Si Severino ay naging tagabantay nila. Ginagawa niya ito para sa kapakanan ng lahat. Naramdaman ko ang pagkabahala sa dibdib ko. Ang sinasabi ni Aling Rosa ay parang sa alamat lang narinig. Aling Rosa, hindi po ba kayo nagbibiro? Tanong ni Joaquim. Pero nakita ko na naging putla ang kanyang mukha. Hindi, anak, sabi ni Aling Rosa. Tumingin siya sa amin ng diretsyo. Kaya kailangan ninyong malaman ang pinakamahalagang patakaran dito. Naghintay kami na magsalita siya. Pagdating ng 10:00 ng gabi, dapat nasa loob kayo ng bahay. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Huwag ninyong bubuksan ang mga pinto o bintana. At higit sa lahat, huwag ninyong pakikinggan ang mga tunog na maririnig ninyo sa labas. Tumayo si Joaquim at nagsimulang maglakad-lakad. Ano bang klaseng lugar ito, Marta? Parang sa pelikula lang. Sa totoo ang sinasabi ko, sabi ni Aling Rosa. Mas tumindi ang boses niya. Maraming namatay na dito dahil hindi nila sinunod ang mga patakaran. Hindi ako nagbibiro. Umupo ulit si Joaquim at nakita ko na naging seryoso na rin siya. Okay, Aling Rosa. Susundin namin ang mga sinasabi ninyo. Pero dapat ninyong ipaliwanag sa amin kung bakit. Tumango si Aling Rosa. Sa susunod na araw, sasabihin ko sa inyo ang lahat. Pero ngayon, kailangan ninyong magpahinga muna. Mahabang araw para sa inyo. Nagsimula kaming mag-ayos ng mga gamit namin. Ang mga silid ay simple lang. May mga higaan na gawa sa kahoy at mga aparador na lumang modelo na. Walang kuryente, kaya ginamit namin ang mga kandila at lampara
na iniwan ni Tito Severino. Habang nag-aayos ako ng mga damit ko, napansin ko na may mga bitak sa dingding ng silid ko. Hindi malaki, pero makikita mo kapag tumingin ka ng mabuti. May mga tunog din na parang kumakalabit sa kawayan, pero inisip ko na hangin lang yon. Pagdating ng gabi, nagluto kami ng simple na pagkain. May mga gulay na nabili namin sa bayan at may bigas na naiwan ni Tito Severino. Habang kumakain, kwentuhan namin ni Joaquim ang mga nangyari sa nakaraang linggo. Naaalala mo ba noong bata tayo? Lagi tayong pupunta dito kay Tito Severino, sabi ni Joaquim. Oo, sagot ko. Pero hindi ko naaalala na nabanggit niya ang mga sinasabi ni Aling Rosa. Baka noon ay hindi pa niya ginagawa yon, sabi ni Joaquim. O kaya naman, hindi niya sinasabi sa mga bata. 9:09 na ng gabi nang matapos kaming kumain. Nagsimula na kaming maglinis ng mga pinggan at naghanda na ring matulog. Pero habang ginagawa namin yon, narinig ko ang mga hakbang ni Aling Rosa sa labas. Marta, Joaquim, tawag niya. Kailangan ko kayong makausap sandali. Lumabas kami at nakita namin siyang nakatayo sa ilalim ng bahay. May dala siyang isang maliit na sako. Ito, sabi niya, inabot niya sa amin ang sako, mga asin at bawang. Ilagay ninyo sa mga bintana at pinto. Importante ito para sa inyo. Tinanggap ko ang sako at naramdaman ko ang bigat nito. Salamat, Aling Rosa. Gagawin namin. At isa pa, sabi niya, kumuha siya ng maliit na pakete sa bulsa niya. Mga rosaryo ito. Hawak ninyo palagi, lalo na sa gabi. Binigay niya sa amin ang mga rosaryo, gawa sa kahoy, at nakita ko na lumana rin ang mga ito. Aling Rosa, sabi ko, talaga bang may panganib dito? Tumango siya. Marami siya. Pero huwag kayong mag-alala. Hanggat susundin ninyo ang mga sinasabi ko, magiging ligtas kayo. Pagkabalik namin sa loob ng bahay, ginawa namin ang sinabi ni Aling Rosa. Nilagay namin ang asin at bawang sa mga bintana at pinto. Nakita ko na naging mas payapa ang pakiramdam ko pagkatapos naming gawin yon. 10:00 na ng gabi nang humiga na kami sa aming mga kama. Hawak ko ang rosaryo at nagsimula akong magdasal bago matulog. Pero hindi ako makatulog agad dahil sa mga tunog na naririnig ko. Una, marinig ko ang mga dahon ng mga puno sa labas. Normal lang yon dahil sa hangin. Pero maya-maya, narinig ko na ang mga tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga paa na naglalakad sa paligid ng bahay, pero mas mabigat kaysa sa paa ng tao. Narinig ko rin ang mga kaluskos sa labas ng bintana ko. Parang may mga daliri na sumusubok na pumasok sa mga bitak ng dingding. Pero naaalala ko ang sinabi ni Aling Rosa, kaya hindi ko binuksan ang bintana o tumingin sa labas. Mga 11:00 na ng gabi nang marinig ko ang mga unggol. Hindi ko mailarawan ang tunog, pero parang may mga hayop na naghihirap sa labas. Mas lumakas ang mga tunog at narinig ko na ring ang mga kalmot sa kawayan ng dingding. Kumuha ako ng rosaryo at nagsimulang magdasal. Ama namin, sumasalangit ka. Habang nagdadasal ako, unti-unting tumahimik ang mga tunog sa labas. Pero hindi pa tapos ang gabi. Mga 12:00 na nang marinig ko ang boses ni Joaquim sa kabilang silid. Marta, tawag niya, pero may kakaiba sa boses niya. Marta, gising ka ba? Oo, sagot ko. Bakit, Joaquim? May nakita akong anino sa labas ng bintana ko, sabi niya. Maliit na tao, pero may kakaibang galaw. Napatayo ako at lumapit sa dingding na naghihiwalay sa aming mga silid. Huwag mo nang pansinin, Joaquim. Naaalala mo ang sinabi ni Aling Rosa. Pero Marta, sabi ni Joaquim, ang boses niya ay naging mas malakas. Parang tumatawag yung anino, parang kilala niya ako. Nagsimula akong mag-alala. Alam ko na dapat hindi kami makikinig sa mga tunog sa labas. Pero ang sinasabi ni Joaquim ay nakakatakot. Joaquim, sabi ko, huwag mong tignan ang labas. Matulog ka na lang. Nanahimik si Joaquim saglit. Pero maya-maya, narinig ko siyang tumayo. Marta, lumalaki yung anino. Parang lumalpit na sa bahay. Nagsimula na akong magpanik. Kumuha ako ng kandila at lumabas ng silid ko. Nakita ko si Joaquim na nakatayo sa may bintana, nakatingin sa labas. Joaquim, sigaw ko. Huwag mong tingnan. Pero huli na. Nakita ko na naging putla ang mukha ni Joaquim at nagsimula siyang manginig. Marta, sabi niya, nakatingin sa akin. May mga matang nagniningas. Lumapit ako sa kanya at hinila ko siya palayo sa bintana. Tama na, Joaquim. Umupo ka dito. Umupo si Joaquim sa sahig at nakita ko na hindi pa rin siya makahinga ng maayos. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ko ang kamay niya. Ano ba ang nakita mo? Tanong ko. Bata, sabi ni Joaquim, pero hindi normal na bata. May mga ugat na lumabas sa mukha niya at ang mga mata niya ay parang apoy. Naramdaman ko ang takot sa buong katawan ko. Pero kailangan kong maging matatag para sa kapatid. Okay lang, Joaquim, sabi ko. Tapos na. Huwag mo na lang inang isipin. Pero hindi pa tapos ang gabi.
Mga 1:00 na ng umaga nang marinig namin ang mga katok sa pinto. Hindi normal na katok, kundi parang may mga matatag na daliri na tumutuktok sa kahoy. Nagtinginan kami ni Joaquim. Pareho kaming hindi gumalaw. Mas lumakas ang mga katok at narinig namin ang boses na tumatawag sa pangalan namin. Marta, Joaquim, buksan ninyo ang pinto. Ang boses ay parang kay Aling Rosa, pero may kakaiba. Mas mababang tinig at may parang pagod na hindi natural. Huwag ninyong pakikinggan, bulong ko kay Joaquim. Hindi yun si Aling Rosa, pero tuloy pa rin ang mga katok. Mga anak, kailangan ko kayong makausap. May importante akong sasabihin. Nagsimula na akong magdasal muli. Santa Maria, Ina ng Diyos. Habang nagdadasal ako, unti-unting humina ang mga katok. Pero narinig pa rin namin ang boses na tumatawag sa amin hanggang sa mga 3:00 ng umaga. Pagsikat ng araw, natulog na kami. Pero hindi ko makakalimutan ang mga nangyari sa unang gabi namin sa bahay ni Tito Severino. Gumising ako mga 8:00 ng umaga. Nakita ko nagising na rin si Joaquim. Nakaupo sa may mesa at umiinom ng kape. "Kumusta ang tulog mo?" Tanong ko sa kanya. "Hindi ako nakatulog," sagot niya. "Ikaw?" "Konti lang," sabi ko. "Pero okay lang. Siguro sanay na rin tayo." Narinig namin ang mga hakbang sa labas at nakita namin si Aling Rosa na umaahon sa hagdan. "Magandang umaga," sabi niya. Pero nakita ko na may pagod sa kanyang mukha. "Magandang umaga din, Aling Rosa," sagot ko. "Kumain na kayo?" "Oo, salamat," sabi niya. "Kumusta ang unang gabi ninyo?" Nagtinginan kami ni Joaquim. Hindi ko alam kung sasabihin namin sa kanya ang totoo. May mga tunog kami narinig, sabi ko. Pero hindi namin binuksan ang mga pinto at bintana. Tumango si Aling Rosa. "Mabuti. Ibig sabihin, natutuhan na ninyo ang unang aral dito. May mas malala pa bang mangyayari?" Tanong ni Joaquim. "Depende," sabi ni Aling Rosa. "Pero ngayon, kailangan ninyong malaman ang totoo tungkol sa lugar na ito." Umupo si Aling Rosa sa tabi namin at nagsimula siyang magkwento ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Mga bagay na magbabago sa buhay namin dito sa probinsya ng Bataan. Ang lugar na ito ay hindi ordinaryong lugar. Simula ni Aling Rosa habang hawak niya ang kanyang tasa ng kape. Si Severino ay hindi din ordinaryong tao. Siya ay isang bantay, isang tagapagtanggol, laban sa mga nilalang na hindi dapat makawala sa mundo. Nakita ko na naging mas seryoso ang mukha ni Joaquim. "Anong klaseng mga nilalang, Aling Rosa?" "Mga aswang," sagot niya nang walang pag-aatubili. "Pero hindi yung mga aswang na naririnig ninyo sa mga kwento. Ang mga ito ay mas masama, mas malakas, at mas mapanganib." Naramdaman ko ang pag-init ng ulo ko. "Aling Rosa, hindi po ba kayo naniniwala sa mga siyensya? Wala namang mga aswang sa tunay na mundo." Tumingin siya sa akin ng diretsyo. "Hija, ang mga mata mo ay hindi pa nakakita ng lahat ng bagay sa mundo. Maraming mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao, pero hindi ibig sabihin na wala sila." Umiling ako. "Pero kung totoo man ang sinasabi ninyo, bakit nandito kami? Bakit hindi ninyo sinabi sa amin bago pa kami pumunta dito?" "Dahil kayo ang mga tagapagmana," sabi ni Aling Rosa. "Si Severino ay namatay at kailangan may bagong bantay sa lugar na ito. Kayo ang pinili niya." Tumayo si Joaquim at nagsimulang maglakad-lakad. "Hindi kami handa sa ganitong responsibilidad. Mga normal na tao lang kami. Lahat ng bantay ay nagsimula bilang normal na tao," sabi ni Aling Rosa. "Pero sa paglipas ng panahon, matututunan ninyo ang mga pamamaraan." Habang nag-uusap kami, narinig namin ang mga tunog ng mga bata na naglalaro sa labas. Lumingon ako sa bintana at nakita ko ang mga batang nakatira sa malapit na mga bahay. "Mga bata nga pala," sabi ko. "Ligtas ba sila dito?" "Oo," sagot ni Aling Rosa. "Ang mga nilalang na narito ay hindi umaatake sa mga bata. Pero kapag naging matanda na sila, kailangan na nilang malaman ang totoo." Nagsimula na akong tanggapin ang mga sinasabi ni Aling Rosa kahit na hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Pero ang mga nangyari kagabi ay hindi ko makakalimut. "Aling Rosa," sabi ko, "paano namin malalaman kung totoo ang mga sinasabi ninyo?" "Makikita ninyo," sagot niya. "Pero una, kailangan ninyong makilala ang mga taong makakatulong sa inyo." Maya-maya, narinig namin ang mga hakbang na papalapit sa bahay. Nakita namin ang isang lalaking may edad na mga 30 taon, nagdadala ng mga prutas at gulay. "Ito si Ricardo," sabi ni Aling Rosa. "Siya ay isang negosyante dito sa bayan, pero siya rin ay isa sa mga taong nakakaalam ng mga sekreto ng lugar na ito." Umakyat si Ricardo sa hagdan at bumati sa amin. "Magandang umaga, Marta at Joaquim. Nabalitaan ko na kayo na ang mga bagong may-ari ng bahay na nakipagkamay kami sa kanya." Nakita ko na may kakaibang tingin si Ricardo sa amin. Parang sinusukat niya kung ano ang aming mga kakayahan.
Nagsimula na ba kayong magkaroon ng mga karanasan? Tanong ni Ricardo. Kagabi, sagot ni Joaquin. May mga tunog kami narinig at may nakita akong anino. Tumango si Ricardo. Normal lang yan, pero kailangan ninyong maging mas handa. Ang mga susunod na gabi ay magiging mas mahirap. Umupo si Ricardo sa amin at nagsimulang magkwento. Ang mga nilalang na narito ay mga manananggal, pero hindi sila mga ordinaryong manananggal. Sila ay mga nilalang na nagmula sa mga sinaunang panahon at nakatali sila sa lugar na ito. Paano sila nakatali? Tanong ko. May mga engkantamento na ginawa ng mga ninuno natin, sagot ni Ricardo. Pero ang mga engkantamento ay hindi permanente. Kailangan ng mga bantay para panatilihin ang mga ito. Habang nag-uusap kami, nakita ko na may dumating na batang lalaki sa labas ng bahay. Mga 10 o 11 taon ang edad niya at nakita ko na payat siya at may mga punit sa kanyang Sino yon? Tanong ko. Ito si Tikoy, sabi ni Aling. Ulila siya at nakatira siya sa maliit na kubo sa kabilang bukid. Madalas siyang pumupunta dito. Tumaas si Tikoy sa hagdan at lumapit sa amin. Ate Marta, Kuya Joaquin, sabi niya. May sasabihin ako sa inyo. Ano yon, Tikoy? Tanong ko. Kagabi, sabi ni Tikoy. Nakita ko yung mga anino sa paligid ng bahay. Marami sila at parang nag-uusap sila sa hindi maintindihang wika. Nagtinginan kami ni Joaquin, kaya pala maraming tunog na narinig namin kagabi. Tikoy, sabi ni Ricardo, sigurado ka ba sa nakita mo? Oo, Kuya Ricardo, sagot ni Tik. At nakita ko rin yung malaking babae na may mga pakpak. Lumilipad siya sa paligid ng bahay. Naramdaman ko ang takot sa dibdib ko. Malaking babae na may pakpak? Manananggal, sabi ni Aling Rosa. Isa sa mga pinakamalakas na nilalang dito. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang mga tunog ng sasakyan na papalapit. Lumingon kami sa labas at nakita namin ang isang mamahaling kotse na tumutigil sa tapat ng bahay. Lumabas sa kotse ang isang babaeng may edad na mga 40 taon. Nakadamit siya ng magagandang damit at nakita ko na may mga alahas siya sa leeg at sa mga daliri. Sino kaya yon? Tanong ni Joaquin. Hindi ko alam, sagot ni Aling Rosa, pero nakita ko na may kakaibang tingin siya sa babae. Umakyat ang babae sa hagdan at lumapit sa amin. Magandang umaga, sabi niya. Ngumiti siya ng malaki. Ako si Carmen. Naririnig ko na kayo ang mga bagong may-ari ng bahay na ito. Oo, sagot ko. Ako si Marta at ito si Joaquin. Kayo naman po si Carmen Santos, sabi niya. Ako ay isang investor at interesado akong bumili ng mga lupa dito sa lugar na ito. Nakita ko na naging alerto si Ricardo at si Aling Rosa. May kakaiba sa pagdating ni Carmen. Maganda ang lugar ninyo, patuloy ni Carmen. Naisip ko na baka gusto ninyong magkaroon ng partner sa negosyo. Pwede nating gawing resort o hotel ang lugar na ito. Hindi po kami interesado, sagot agad ni Joaquin. Kakarating lang namin dito. Ngumiti si Carmen, pero nakita ko na hindi naabot ang ngiti niya sa kanya. Wala namang nagmamadali. Pwede naman nating pag-isipan. Nagsimula si Carmen na tumingin sa paligid ng... Nakita ko na may kakaibang interes siya sa mga sulok at sa mga dingding. Parang may hinahanap siya. Maganda ang arkitektura ng bahay ninyo, sabi niya. Gawa sa mga tradisyonal na materyales. Sigurado akong maraming turista ang magiging interesado di. Salamat, sabi ko. Pero tulad ng sabi ng hindi pa kami handa sa mga ganitong usapan. Tumango si Carmen. Sige, intindihin. Pero kung magbabago ang isip ninyo, pwede ninyong tawagan. Binigay niya sa amin ang kanyang calling card. Pagkaalis ni Carmen, nakita ko na naging malungkot ang mukha ni Tiko. Ate Marta, sabi ni Tiko, huwag ninyo papasukin yung babae na yun dito sa bahay. Bakit, Tikoy? Tanong ko. May nakita akong kakaiba sa kanya, sagot ni Tikoy. Parang hindi siya normal na tao. Nagtinginan kami ni Ricardo at ni Aling Rosa. Nakita ko na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ano ba ang nakita mo, Tikoy? Tanong ni Ricardo. Yung mga mata niya, sabi ni Tikoy. Kapag tumingin siya sa mga sulok ng bahay, parang may mga liwanag na lumabas sa kanyang mga mata. Nagsimula na akong mag-isip. Baka totoo nga ang mga sinasabi ni Tikoy. Hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari, pero hindi ko rin maikakaila ang mga Ricardo, sabi ko, ano ba talaga ang nangyayari dito? Tumayo si Ricardo at nagsimulang maglakad sa paligid ng bahay. Kailangan ninyong malaman ang buong katotohanan, sabi niya. Pero baka hindi ninyo matanggap agad. Sabihin ninyo na lang, sabi ni Joaquin. Kailangan namin malaman. Ako, sabi ni Ricardo, ay hindi rin ordinaryong tao. Nagtinginan kami ni Joaquin. Ano ibig ninyong sabihin? Ako ay isang aswang, sagot ni Ricardo. Pero hindi ako katulad ng mga nilalang na nasa labas. Ako ay isang protektor, isang tagapagtanggol ng lugar na ito. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Ang lahat ng sinasabi nila ay parang sa pelikula lang. Kung aswang kayo, sabi ko, paano namin kayo magtitiwala? Dahil si Severino ay nagtiwala sa akin, sagot ni Ricardo.
Maraming taon na kaming magkasama sa pagbabantay sa lugar na ito. Nagsimula si Ricardo na magkwento ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Ang mga aswang ay hindi lahat masama. May mga tulad ko na naging protektor. Pero ang mga nilalang na narito ay mga malaking aswang na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa masama. Paano kayo naging protektor? Tanong ni Joaquim. Mahabang kwento yon, sabi ni Ricardo. Pero ang importante, kailangan ninyong malaman na hindi kayo mag-isa dito. Marami kaming handang tumulong sa inyo. Habang nag-uusap kami, nagsimula na ang araw na lumubog. Nakita ko na naging mas seryoso ang mga mukha ni Aling Rosa at ni Ricardo. Kailangan na ninyong maghanda, sabi ni Aling Rosa. Ang gabing ito ay mas mahirap kaysa kagabi. Bakit? Tanong ko. Dahil nalaman na nila na nandito na kayo, sagot ni Ricardo. Ang mga nilalang na narito ay hindi basta-basta sumusuko. Susubukan nila kayong takutin para lumayo kayo dito. Nagsimula kaming maghanda. Nilagay namin ulit ang mga asin at bawang sa mga pinto at bintana. Naghanda rin kami ng mga kandila at mga rosaryo. Pero nakita ko na hindi pa rin sapat ang Ricardo, sabi ko. May mas epektibong proteksyon ba kayong alam? Meron, sagot ni Ricardo. Pero kailangan ninyong matuto ng mga dasal na ginagamit ng mga ninuno natin. Nagsimula si Ricardo na magturo sa amin ng mga Latin na dasal. Hindi ko naiintindihan ang mga salita, pero naramdaman ko na may kapangyarihan ang mga ito. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, sabi ni Ricardo, at sinundan namin siya. Habang nag-aaral kami, narinig namin ang mga tunog sa labas na nagsisimula na ulit. Pero ngayong gabi, mas malakas ang mga tunog. Nagsisimula na, sabi ni Aling. Huwag kayong mag-alala, nandito kami para sa inyo. Pero habang lumalim ang gabi, naramdaman ko na may kakaiba sa hangin. May amoy na hindi ko mailarawan, parang pagkasunog at pagkabulok na pinagsama. Ano yung amoy na yan? Tanong ni Joaquim. Amoy ng mga nilalang, sagot ni Ricardo. Kapag malapit na sila, mararamdaman ninyo ang amoy na yan. Nagsimula na ang mga katok sa pinto, pero ngayong gabi, hindi na sila tumutunog na parang tao. Ang mga katok ay malakas at sunod-sunod, parang may mga matatag na kamay na ginagamit. Marta, Joaquim, narinig namin ang boses na tumatawag sa amin, pero ang boses ay hindi normal. Parang maraming tao na nagsasalita ng sabay-sabay. Huwag ninyong pakikinggan, sabi ni Aling Rosa. Ginagamit nila ang mga boses ng mga taong namatay na. Pero mas lumalaki ang takot ko dahil narinig ko na ang boses ni Mama. Marta, anak, buksan mo ang pinto. Nanay mo ito. Nagsimula akong umiyak. Matagal na kaming patay ni Mama, pero narinig ko ang kanyang boses na tumatawag sa akin. Hindi yun si Mama, sabi ni Joaquim. Pero nakita ko na nanginginig din siya. Joaquim, anak, narinig namin ang boses ni Papa. Kailangan namin kayo makausap. Tumayo si Joaquim at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Baka totoo, Marta. Baka nandito sila. Joaquim, huwag, sigaw ni Ricardo. Pero huli na. Nakita ko na napatayo na si Joaquim at nagsimulang maglakad. Lumapit ako sa kanya at hinila ko siya. Joaquim, hindi sila yon. Namatay na sina Mama at Papa. Pero nakita ko na may kakaiba sa mata ni Joaquim. Parang may ibang tao sa loob niya. Kailangan ko silang makita, sabi ni Joaquim. Pero ang boses niya ay hindi niya na. Mas mababang tinig at may pagod na hindi natural. Nagsimula na akong magpanik. Nakita ko na may nangyayari sa kapatid na hindi ko maiintindihan. Ricardo! Sigaw ko. May nangyayari kay Joaquim! Lumapit si Ricardo kay Joaquim at hinawakan niya ang mga kamay niya. Joaquim, pakinggan mo ako. Ikaw si Joaquim, kapatid ni Marta. Pero hindi sumagot si Joaquim. Nakita ko na nagsimula na siyang lumakad patungo sa pinto at kahit na hinihila namin siya, malakas ang kanyang lakas. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Tanong ko. May pumasok na espiritu sa kanya. Sagot ni Ricardo. Kailangan namin siyang tulungan. Nagsimula si Ricardo na magdasal sa mga Latin na salita. Exorcisute, omnis spiritus immunde. Pero habang nagdadasal si Ricardo, mas lalong lumalala ang kalagayan ni Joaquim. Nagsimula na siyang sumigaw at nakita ko na ang mga mata niya ay naging pula. Kailangan namin ng tulong, sabi ni Aling Rosa. Kailangan namin tawagan si Mang Teodoro. Sino si Mang Teodoro? Tanong ko. Isang albularyo, sagot ni Aling Rosa. Siya ang may kakayahang magpalayas ng mga masasamang espiritu. Habang ginagawa namin ang lahat para tulungan si Joaquim, narinig namin ang mga tunog sa labas na nagiging mas malakas. Narinig namin ang mga pakpak na lumilipad sa paligid ng bahay at ang mga kalmot sa mga dingding. Gusto nilang pumasok, sabi ni Ricardo. Ginagamit nila si Joaquim para mabuksan ang pinto. Nagsimula na akong magdasal ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Pero habang nagdadasal ako, nakita ko na may lumalabas na mga ugat sa mukha ni Joaquim. Mga ugat na kulay itim at nagsimula na siyang maging katulad ng mga nilalang na sinasabi nila. Joaquim, sigaw ko. Bumalik ka. Kapatid mo ako. Tumingin sa akin si Joaquim pero nakita ko na hindi na siya ang nasa loob ng katawan niya. Ang mga mata niya ay naging kulay pula at ang ngiti niya ay hindi niya na. Ikaw ay hindi makakaharang sa amin, sabi ni Joaquim. Pero hindi na ang boses niya. Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong nagsimula na akong manghina. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan pero nakita ko na may lumalabas na liwanag sa mga rosaryo na hawak. Ang mga rosaryo, sabi ni Ricardo, hawak ninyo ng mahigpit. Hinawakan ko ng mahigpit ang rosaryo at naramdaman ko na may init na lumabas mula dito. Nakita ko na nagsimula na ulit maging normal ang mukha ni Joaquim. Marta, sabi ni Joaquim, ang boses niya ay naging normal na ulit. Ano ba ang nangyayari sa akin? Okay ka na, sabi ko. Yumakap ako sa kanya. Okay ka na, Joaquim. Pero nakita ko na hindi pa tapos ang gabi. May mga tunog pa rin sa labas at naramdaman ko na may papalapit na mas malaking nilalang. Kailangan natin ng mas malakas na proteksyon, sabi ni Ricardo. Kailangan natin hanapin ang mga lumang aklat ni Severino. Habang naghahanap kami sa mga lumang gamit ni Tito Severino, nakita namin ang isang maliit na baul na nakatago sa ilalim ng sahig. Binuksan namin ito at nakita namin ang mga lumang aklat na may mga Latin na mga salita. Ito, sabi ni Ricardo, ang mga aklat na ginagamit ni Severino para sa mga engkantamento. Pero habang tinitingnan namin ang mga aklat, narinig namin ang malaking pagsabog sa labas. Nakita namin na may dumapo na malaking anino sa bubong ng bahay. Nandito na sila, sabi ni Aling Rosa, ang mga pinakamalakas na nilalang. At sa kabila ng lahat ng aming mga proteksyon, naramdaman ko na ang tunay na laban ay magsisimula. Ang mga aklat ni Tito Severino ay puno ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nakasulat sa Latin, may mga drawing pa ng mga kakaibang simbolo. Habang binubuksan ni Ricardo ang mga pahina, nakita ko na may mga mansang dugo sa ilang parte. Ang mga engkantamento na ito, sabi ni Ricardo habang binabasa ang mga salita, ay ginawa ng mga ninuno natin para sa mga ganitong pagkakataon. Narinig namin ulit ang malaking tunog sa bubong. Mas malakas na ngayon, parang may mabibigat na mga paa na naglalakad sa ibabaw namin. Ano ba yang nasa bubong? Tanong ni Joaquim. Ang takot ay halata sa kanyang boses. Manananggal, sagot ni Aling Rosa. Pero hindi ordinaryong manananggal. Ito ay pinuno nila. Bigla na lang, narinig namin ang maingay na kaluskos sa mga dingding. Hindi lang sa isang parte, kundi sa paligid ng buong bahay. Parang maraming mga kamay na sumusubok na gumuho ang mga kawayan. Marami sila ngayong gabi, sabi ni Ricardo. Alam nila na kailangan nilang makuha ang mga aklat na ito. Kinuha ni Ricardo ang isa sa mga aklat at nagsimulang magbasa. Deus in adjutorium, meum intende, Domine ad adjuvandum me festina. Habang nagbabasa siya, nakita ko na may lumabas na liwanag mula sa mga pahina ng aklat. Puti na liwanag na kumalat sa buong silid. Pero bigla na lang, narinig namin ang malaking pagsuntok sa pinto. Hindi nakatok, kundi parang may mga martilyo na ginagamit para sirain ang kahoy. Hindi nila masisira ang pinto, sabi ni Aling Rosa. May mga proteksyon si Severino na nakalagay doon. Pero mali si Aling Rosa. Narinig namin ang mga bitak sa kahoy at nakita namin na may mga ugat na kulay itim na sumusubok na pumasok sa mga siwang ng pinto. Lumalaki ang kanilang kapangyarihan, sabi ni Ricardo. Kailangan namin ng mas malakas na engkantamento. Habang naghahanap si Ricardo ng mga mas malakas na dasal, nakita ko si Tikoy na nakatayo sa may bintana, nakatingin sa labas. Tikoy, sigaw ko, huwag mong tingnan ang labas. Pero huli na. Nakita ko na naging putla ang mukha ni Tikoy at nagsimula siyang manginig. Ate Marta, sabi ni Tikoy. Ang boses niya ay nanginginig. Nakikita ko sila. Marami sila sa labas. Lumapit ako sa kanya at hinila ko siya palayo sa bintana. Ano ba ang nakita mo? Mga nilalang na may mga pakpak, sabi ni Tik. Pero hindi sila lumalangoy sa hangin. Naglalakad sila sa lupa at ang mga mata nila ay nagniningas. Nagsimula na akong magpanik. Kung totoo ang sinasabi ni Tikoy, ibig sabihin ay marami na silang nilalang sa labas ng bahay. Ricardo, sabi ko, kailangan natin ng plano. Meron, sagot ni Ricardo. Pero kailangan ninyong malaman ang totoo tungkol sa lugar na ito. Nagtinginan kami ni Joaquim. Ano pa bang hindi ninyo sinasabi sa amin? Ang bahay na ito, sabi ni Ricardo, ay hindi lang tahanan. Ito ay isang kulungan. Kulungan? Tanong ko. Ang mga nilalang na nasa labas ay mga manananggal na nakulong dito
ng mga ninuno natin, patuloy ni Ricardo. Pero hindi sila nakulong sa mga selda. Nakulong sila sa lugar na ito gamit ang mga engkantamento. Nagsimula na akong maintindihan. Ibig ninyong sabihin, ang buong lugar na ito ay isang malaking kulungan. Oo, sagot ni Ricardo. At si Severino, at ngayon kayo, ay mga bantay ng kulungang ito. Bigla na lang, narinig namin ang malaking pagbagsak. Nakita namin na may bahagi ng bubong na nahulog sa sahig. Nakakapasok na sila, sabi ni Aling Rosa. Nakita namin ang isang malaking butas sa bubong at nakita namin ang mga mata na kumikinang sa kadiliman. Pula ang mga mata at nakita ko na may mga pakpak na kumikindat sa likod nila. Mga manananggal na babae, sabi ni Ricardo. Ito ang mga pinakamalakas sa kanila. Nagsimula na ang mga nilalang na bumaba mula sa bubong. Nakita ko na hindi sila normal na tao. Ang kanilang mga katawan ay may mga ugat na kumikinang at ang mga mukha nila ay may mga ngiti na hindi natural. Marta, Joaquim, sabi ng una sa mga nilalang. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Ikaw ay mga bagong bantay, pero hindi kayo sapat para sa amin. Hindi ako sumagot. Hawak ko ng mahigpit ang rosaryo at nagsimula akong magdasal. Hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi ninyo binibigay sa amin ang mga aklat. Patuloy ng nilalang. Hindi namin ibibigay sa inyo ang mga aklat, sabi ni Ricardo. Kayo ay dapat manatili dito sa kulungan. Nagtawa ang mga nilalang, pero ang tawa nila ay nakakatakot, parang mga kalansing na nagsasama. Ricardo, sabi ng isa sa mga nilalang, ikaw ay traidor sa inyong lahi. Ginagamit mo ang inyong kapangyarihan para sa mga tao. Ginagamit ko ang kapangyarihan ko para sa tama, sagot ni Ricardo. Nagsimula na ang away. Nakita ko na lumabas ang mga pakpak ni Ricardo at naramdaman ko na may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging kulay ginto at ang kanyang mga kuko ay naging mahaba. Pero ang mga nilalang sa bubong ay mas marami. Nakita ko na may 3 manananggal na bumaba at ang bawat isa ay may kakayahang lumangoy sa hangin. Aling Rosa, Tikoy, sigaw ko. Pumunta kayo sa likod ng bahay. Tumakbo si Aling Rosa at si Tikoy sa likod ng bahay. Pero nakita ko na may sumunod sa kanila na anino. Joaquim, sabi ko, hawak mo ang aklat. Huwag mo bibitawan. Kinuha ni Joaquim ang isa sa mga aklat ni Tito Severino at hawak niya ng mahigpit. Nagsimula na ang laban sa loob ng bahay. Nakita ko na lumalaban si Ricardo sa mga manananggal, pero nakita ko rin na nahihirapan siya. Bigla na lang nakita ko na may pumasok na ibang nilalang mula sa bintana. Hindi manananggal, kundi isang lalaking may mga mata na kumikinang. Sino yan? Tanong ko kay Ricardo. Datu Mangubat, sagot ni Ricardo habang nakikipag-away. Ang pinuno ng mga nilalang dito, ang Datu Mangubat ay mas malaki kaysa sa mga manananggal. Nakita ko na may mga tatuwahe siya sa buong katawan at ang mga tatuwajeng ito ay kumikinang sa kadiliman. Mga bata, sabi ni Datu Mangubat, magtagal na kaming nakulong dito. Ngayon ay panahon na para lumaya kami. Hindi kayo makakalaya, sabi ko, pero narinig ko na nanginginig ang aking boses. Makakawala kami, sabi ni Datu Mangubat, lalo na kung sakupin namin ang katawan ng isa sa inyo. Nagtinginan kami ni Joaquim. Nakita ko na natatakot din siya. Bigla na lang, lumapit si Datu Mangubat kay Joaquim. Nakita ko na may lumabas na kulay itim na usok mula sa kanyang mga daliri. Joaquim! Sigaw ko, pero huli na. Nakita ko na pumasok ang usok sa katawan ni Joaquim. Nagsimula siyang manginig at nakita ko na nagsimula na ulit na magbago ang kanyang mga mata. Marta, sabi ni Joaquim, pero nakita ko na hindi na siya ang nagsasalita. Salamat sa pagbigay ng katawan ng inyong kapatid. Nagsimula na akong umiyak. Hindi ko alam kung paano ko maliligtas si Joaquim. Ricardo, sigaw ko, tulungan ninyo si Joaquim. Pero nakita ko na nakikipag-away pa rin si Ricardo sa mga mananang. Hindi niya mapapansin si Joaquim. Nagsimula akong maghanap ng solusyon. Nakita ko ang mga aklat ni Tito Severino sa mesa at nagsimula akong magbasa kahit na hindi ko maintindihan ang mga salita. Exorcizo te, omnis spiritus immunde, binasa ko mula sa aklat. Nakita ko na nagsimula na ulit maging normal ang mukha ni Joaquim, pero saglit lang dahil mas lumalaki ang kapangyarihan ni Datu Mangubat. Hindi mo maikakapagpalaya ang inyong kapatid, sabi ni Datu Mangubat mula sa katawan ni Joaquim. Ako ay mas malakas kaysa sa mga aklat na yan. Pero naaalala ko ang sinabi ni Ricardo kanina. May mas malakas na engkantamento sa mga aklat. Nagsimula akong maghanap sa mga pahina. Nakita ko ang isang pahina na may mga simbolong kumikinang. Nagsimula akong magbasa kahit na hindi ko maintindihan. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Habang nagbabasa ako, nakita ko na may lumabas na malakas na liwanag mula sa aklat.
Ang liwanag ay kumalat sa buong silid at nakita ko na nagsimula na urong-urong ang mga nilalang. Ano ba yan? Tanong ni Datu Mangubat. Pero nakita ko na natatakot din siya sa liwanag. Ang pinakamalakas na engkantamento ni Severino, sagot ni Rick. Pero bigla na lang, narinig namin ang malaking tunog sa labas. Nakita namin na may bagong nilalang na pumasok sa bahay, ang isang babaeng may mamahaling damit. Nakita ko na si Carmen yung babae, pero ngayon ay may kakaiba sa kanya. Carmen? Sabi ko, pero nakita ko na ang kanyang mga mata ay kumikinang na rin. Hindi ako si Carmen, sabi niya. Ang boses niya ay naging malalim. Ako ay Babaylan, ang tagapagturo ng mga nilalang di. Nagsimula na akong maintindihan. Si Carmen ay hindi ordinary na tao. Siya ay isa sa mga nilalang na gusto kumuha ng mga aklat. Ibigay ninyo sa akin ang mga aklat, sabi ni Carmen, at hahayaan ko kayong mabuhay. Hindi, sagot ko. Hindi namin ibibigay sa inyo ang mga aklat. Nagtawa si Carmen at nagsimula siyang magbago. Nakita ko na lumaki ang kanyang mga kuko at may lumabas na mga pakpak sa kanyang likod. Kung ayaw ninyo, sabi ni Carmen, kukunin ko na lang sa mga kamay ninyo. Nagsimula na ang mas malaking laban. Nakita ko na si Carmen ay mas malakas kaysa sa mga mananang. Nakita ko rin na si Ricardo ay nahihirapan na sa pakikipag-away. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakita ko na si Joaquim ay unti-unting nawawala. Nakita ko na mas lumalaki ang impluensya ni Datu Mangubat sa kanyang katawan. Joaquim, sabi ko, lumaban ka. Ikaw si Joaquim, kapatid ni Marta. Pero nakita ko na hindi na ako naririnig ni Joaquim. Nakita ko na nagsimula na siyang maglakad patungo sa mga aklat. Hindi, sigaw ko at lumapit ako sa kanya. Hinuli ni Joaquim ang kamay ko pero nakita ko na hindi na ang lakas ni Joaquim yon. Mas malakas siya ngayon at hindi ko siya matanggihan. Ibigay mo sa akin ang mga aklat, sabi ni Joaquim. Pero nakita ko na si Datu Mangubat ang nagsasalita. Hindi, sagot. Hindi ko ibibigay sa inyo ang mga aklat. Nagsimula ni Joaquim na higpitan ng pagkakahawak sa akin. Naramdaman ko na nasasaktan na ako pero hindi ako susuko. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakita ko na si Carmen ay nagsimula na ring lumapit sa mga aklat. Nakita ko na may dalang mga kamay na kumikinang at alam ko na kapag nahawakan niya ang mga aklat, magiging mas malakas siya. Ricardo, sigaw ko, kailangan ninyo tumulong. Nakita ko na si Ricardo ay nakikipag-away pa rin sa mga manananggal. Pero nakita ko rin na may mga sugat na siya sa buong katawan. Nagsimula na akong magdesisyon. Alam ko na hindi ko maikakaligtas silang lahat. Pero baka makaligtas ko si Joaquim kung gagawin ko ang tamang desisyon. Kinuha ko ang pinakamahalagang aklat at hinawakan ko ng mahigpit. Nagsimula akong magbasa ng mas malakas. Exorcizote, omnis spiritus immunde, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Nakita ko na mas lumalaki ang liwanag mula sa aklat. Ang liwanag ay kumalat sa buong bahay at nakita ko na nagsimula na urong-urong ang lahat ng mga nilalang. Hindi, sigaw ni Carmen. Hindi mo maikakapigil sa amin. Pero nakita ko na epektibo ang ginagawa ko. Nakita ko na unti-unting bumabalik si Joaquim sa normal. Marta, sabi ni Joaquim, ang boses niya ay naging normal na ulit. Ano ba ang nangyayari? Okay ka na, sabi ko. Okay ka na, Joaquim. Pero nakita ko na hindi pa tapos ang laban. Nakita ko na si Carmen ay nagsimula na ring lumakad patungo sa amin at ang kanyang mga mata ay mas lumalaki ang galit. Kailangan natin umalis dito, sabi ni Ricardo. Hindi na safe dito sa loob ng bahay, pero saan kami pupunta? Nakita ko na pinalilibutan na ng mga nilalang ang buong bahay. Wala na kaming matatakasan. Bigla na lang, narinig namin ang malaking tunog mula sa labas. Narinig namin ang mga sigaw at ang mga tunog ng pakikipag-away. Ano yun? Tanong ko. May dating na tumutulong, sagot ni Ricardo. Nakita namin sa bintana na may lumalaban sa mga nilalang. Nakita ko na matandang lalaki na may mga armas na kumikin. Si Mang Teodoro, sabi ni Aling Rosa na bumalik sa amin. Dumating na si Mang Teodoro. Pero nakita ko na hindi sapat si Mang Teodoro laban sa lahat ng mga nilalang. Kailangan namin ng mas malaking tulong. Kailangan namin ng mas malakas na engkantamento, sabi ko kay Ricardo. Meron, sagot ni Ricardo. Pero ito ay mapanganib. Baka hindi tayo makaligtas. Gawin ninyo, sabi ko. Kailangan namin ligtas si Joaquim at ang lahat ng tao di. Nagsimula si Ricardo na maghanap sa mga aklat. Nakita niya ang isang pahina na may mga simbolong mas kumikinang kaysa sa iba. Ito, sabi ni Ricardo, ang final encantamento. Pero kapag ginawa natin ito, hindi na natin mababalik ang mga nangyari. Tiningan ko si Joaquim, si Aling Rosa at si Tico. Nakita ko na takot sila. Pero nakita ko rin na nagtitiwala sila sa akin. Gawin natin, sabi ko kay Ricardo. At nagsimula na namin basahin ang pinakahuling engkantamento
na magliligtas sa amin lahat o magiging dahilan ng aming pagkamatay. Ang mga salitang nakasulat sa huling pahina ng aklat ni Tito Severino ay hindi ko pa nakita dati. Mas malalim ang mga linya, parang ginawa gamit ang dugo. Habang binabasa ni Ricardo ang mga salita, naramdaman ko na may kakaibang lakas na bumabangon sa paligid namin. Sanguis et spiritus, vinculum aeternum. Nagsimula si Ricardo, pero nakita ko na nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang binabasa niya ang enkantamento, nakita ko na nagsimula na magbago ang mga nilalang sa paligid namin. Hindi sila tumatakbo palayo, kundi parang nagiging mas lalong galit. Ano ba ang ginagawa ng enkantamento na yan? Tanong ko kay Ricardo. Ito ay permanenteng pagkakakulong, sagot niya habang patuloy na nagbabasa. Pero kailangan ng malaking sakripisyo. Anong klaseng sakripisyo? Tanong ni Joaquin. Hindi sumagot si Ricardo. Nagsimula niya lang na magbasa ng mas malakas. Ut numquam liberentur, in perpetuum vincti maniant. Bigla na lang, nakita ko na si Carmen ay nagsimula na magbago ng mas malaki. Ang kanyang katawan ay naghiwalay sa gitna at nakita ko na ang mga bisera niya ay naglalabas sa ibaba ng kanyang katawan. Manananggal na talaga siya, sabi ni Aling Rosa. Ang takot ay halata sa kanyang boses. Nakita ko na ang itaas na bahagi ng katawan ni Carmen ay nagsimula na lumangoy sa hangin habang ang ibaba ay naiwan sa sahig. Ang mga mata niya ay naging mas malaki at ang mga kuko niya ay naging mas mahaba. Ibibigay ninyo sa akin ang mga aklat, sabi ni Carmen. Pero ang boses niya ay naging mas nakakatakot. O papatayin ko kayong lahat. Lumapit si Carmen sa amin, pero nakita ko na may humaharang na liwanag mula sa aklat na hawak ni Ricardo. Ang liwanag ay hindi niya matawiran. Hindi mo kami maaabot, sabi ni Ricardo. Ang enkantamento ay nagpoprotekta sa amin. Pero nakita ko na ang mga ibang nilalang ay nagsimula na ring magbago. Ang mga manananggal na babae ay naghiwalay din ang kanilang mga katawan at nakita ko na lumalangoy sila sa paligid ng bahay. Marami na silang nagiging manananggal, sabi ni Tikoy. Nakatingin siya sa mga bintana. Nakita ko sa labas na si Mang Teodoro ay nakikipag-away pa rin sa mga nilalang. Pero nakita ko rin na nahihirapan na siya. May mga sugat na siya sa mga braso at nakita ko na dumudugo na siya. Kailangan natin tulungan si Mang Teodoro, sabi ko. Hindi tayo makakalaba, sagot ni Ricardo. Kapag lumabas tayo, makakamit tayo ng mga manananggal. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang malaking kalabog sa bubong. Nakita namin na may bagong butas na nabubukas at nakita namin na bumababa ang mas maraming nilalang. Hindi na sila normal na manananggal, sabi ni Ricardo. Nakita niya ang mga nilalang na bumababa. Mga demon na sila. Ang mga bagong nilalang ay mas malaki kaysa sa mga nauna. May mga sungay sila sa ulo at ang kanilang mga mata ay parang mga baga na nagniningas. Ang mga katawan nila ay may mga balahibo na kulay itim at ang mga kuko nila ay parang mga espada. Mga demon na manananggal, sabi ni Aling Rosa. Ang mga pinakamalakas na nilalang dito, nakita ko na kahit si Dato Mangubat ay nagiging mas malakas. Ang mga tatuwahe sa kanyang katawan ay mas kumikinang na at nakita ko na may lumabas na mga pakpak din sa kanyang likod. Ricardo, sabi ko, mas bilisan ninyo ang enkantamento. Hindi pwede, sagot ni Ricardo. Kailangan basahin ito ng tama o hindi ito magiging epektibo. Habang binabasa ni Ricardo ang enkantamento, nakita ko na nagsimula na lumapit ang mga demon sa amin. Ang liwanag mula sa aklat ay nagiging mas mahina. Parang hindi na nito makakaya ang lakas ng... Ano ba ang dapat nating gawin? Tanong ni Joaquin. Magdasal tayo, sagot ni Aling Rosa. Magdasal tayo ng Nagsimula kaming magdasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Habang nagdadasal kami, nakita ko na ang mga demon ay nagiging mas mabagal sa paggalaw. Pero hindi pa rin sila tumitigil. Bigla na lang, narinig namin ang malaking sigaw mula sa labas. Nakita namin na si Mang Teodoro ay nahulog sa lupa at nakita namin na may malaking sugat siya sa dibdib. Mang Teodoro, sigaw ni Aling Rosa. Nakita ko na nagsimula na lumapit ang mga nilalang kay Mang Teodoro. Alam ko na kapag hindi namin siya naligtas, mamatay siya. Kailangan natin lumabas, sabi ko kay Ricardo. Hindi, sagot ni Ricardo. Kapag lumabas tayo, mamamatay din tayo. Pero nakita ko na nagsimula na ring mawala ang lakas ni Mang Teodoro. Nakita ko na nagsimula na siyang hindi makagalaw. Nagsimula akong mag-isip, dapat may paraan para maligtas namin si Mang Teodoro na hindi namin kailangan lumabas. Nakita ko ang ibang aklat ni Tito Severino sa mesa. Binuksan ko ang isa sa mga aklat at nagsimula akong maghanap ng mga engkantamento na makakatulong kay Mang Teodoro. Nakita ko ang isang pahina na may drawing ng isang matandang lalaki
na nakatayo sa gitna ng mga nilalang. May mga salitang Latin din sa ilalim ng drawing. Protectio a distancia. Binasa ko ang title ng Encantamento. Nagsimula akong magbasa ng mga salita. Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus vis tuis. Habang binabasa ko ang Encantamento, nakita ko na may lumabas na liwanag mula sa aklat na pumunta sa labas ng bahay. Nakita ko na nakarating ang liwanag kay Mang Teodoro. Nakita ko na nagsimula na ulit tumayo si Mang Teodoro. Ang mga sugat niya ay nagsimula na ring gumaling at nakita ko na nagiging mas malakas siya. Salamat Marta, sigaw ni Mang Teodoro mula sa labas. Naramdaman ko ang inyong tulong. Nagsimula na ulit si Mang Teodoro na makipag-away sa mga nilalang sa labas. Pero ngayong may proteksyon na siya, nakita ko na mas epektibo ang kanyang mga atake. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagsimula na ring lumaki ang epekto ng Encantamento ni Ricardo. Nakita ko na ang mga demon sa loob ng bahay ay nagsimula na urong-uro. Epektibo na, sabi ni Ricardo. Pero kailangan pa natin tapu. Pero nakita ko na si Carmen ay nagsimula na ring gawin ang sarili niyang Encantamento. Nakita ko na may mga simbolong lumabas sa kanyang mga kamay at narinig ko siyang nagsasalita sa hindi kilalang wika. Ano ba ang ginagawa niya? Tanong ko. Sinusubukan niyang sirain ang Encantamento natin. Sagot ni Ricardo. Kailangan natin pigil. Pero paano namin siya pipigil? Nakita ko na lumalangoy siya sa hangin at hindi namin siya maaab. Nagsimula akong maghanap sa ibang mga aklat. Nakita ko ang isa pang aklat na may title na Contra Maleficium, laban sa mga masasamang salamangka. Binuksan ko ang aklat at nagsimula akong magbasa. Revertere maleficium ad mittentem. Habang binabasa ko ang mga salita, nakita ko na ang mga simbolo na ginawa ni Carmen ay nagsimula na bumalik sa kanya. Nakita ko na nagsimula siyang nahihirapan sa kanyang sariling Encantamento. Ano ba ang ginawa mo sa akin? Sigaw ni Carmen. Binalik ko sa inyo ang inyong sariling salamangka, sagot ko. Nakita ko na nagsimula na bumabalik sa normal na tao si Carmen. Ang kanyang mga pakpak ay nagsimula na nawala at ang kanyang katawan ay nagsimula na magkadikit ulit. Pero nakita ko rin na nagiging mas galit siya. Nakita ko na ang kanyang mga mata ay mas lalo na nagniningas. Hindi ninyo ako matatatalo, sabi ni Carmen. Ako ay mas matagal nang nabubuhay kaysa sa lahat ng inyo. Nagsimula si Carmen na maglakad patungo sa amin, pero nakita ko na mas mabagal na siya ngayon. Ang Encantamento ni Ricardo ay epektibo na sa kanya. Pero habang lumalakad si Carmen, nakita ko na may ginagawa siyang huling Encantamento. Nakita ko na may kumuha siyang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ano ba ang ginagawa niya? Tanong ni Joaquim. Blood magic, sagot ni Ricardo. Ang pinakamalakas na uri ng salamangka. Nakita ko na ginugupit ni Carmen ang kanyang sariling kamay. Ang dugo niya ay tumulo sa sahig at nakita ko na may mga simbolong nabubuong gawa sa dugo. Kailangan natin pigilan siya, sabi ko kay Ricardo. Hindi na pwede, sagot ni Ricardo. Kapag nasimulan na ang blood magic, hindi na natin ito mapipigil. Nakita ko na ang mga simbolong gawa sa dugo ay nagsimula na kumikinang. Nakita ko rin na ang mga demon sa paligid ay nagiging mas malakas ulit. Ano ba ang mangyayari kapag natapos niya ang blood magic? Tanong ko. Magiging mas malakas siya kaysa sa lahat ng Encantamento natin, sagot ni Ricardo. At makakaalis na siya dito sa kulungan. Nagsimula na akong magpanik. Kung makakaalis si Carmen, ibig sabihin ay makakaalis din ang lahat ng mga nilalang. At kapag nakaalis sila, maraming tao ang mapapahamak. Nagsimula akong maghanap ng solusyon. Nakita ko ang pinakamahalagang aklat ni Tito Severino sa mesa. Ang aklat na ito ay may takip na gawa sa balat. At nakita ko na may mga simbolong kumikinang sa takip. Binuksan ko ang aklat at nakita ko na ang lahat ng mga pahina ay nakasulat sa dugo. Nakita ko rin na may sulat sa unang pahina para sa huling Encantamento, para sa ultimate na pagkakakulong. Nagsimula akong magbasa. Vinctum Aeternum, Sacrificium Vitae. Habang binabasa ko ang mga salita, naramdaman ko na may malaking lakas na bumabangon mula sa aklat. Pero naramdaman ko rin na may kakaiba sa lakas na ito. Marta, sabi ni Ricardo, huwag mong basahin ang aklat na yan. Bakit? Tanong ko. Dahil ang Encantamento na yan ay nangangailangan ng buhay, sagot ni Ricardo. Kailangan may magsakripisyo ng buhay para maging epektibo ito. Nagtinginan kami. Nakita ko na natatakot ang lahat sa sinabi ni Ricardo. Sino ba ang dapat magsakripisyo? Tanong ni Joaquim. Yung taong magbabasa ng Encantamento, sagot ni Ricardo. Nakita ko na nagiging mas lalong takot ang mukha ni Joaquim. Nakita ko rin na si Aling Rosa ay nagsimula na umiyak, pero nakita ko rin na si Carmen ay malapit na matapos ang kanyang blood magic.
Nakita ko na ang mga simbolo sa sahig ay halos kumpleto na. Ilang minuto na lang, sabi ni Carmen, at magiging libre na kami. Nagsimula akong mag-isip. Kung hindi ko gagawin ang ultimate na enkantamento, makakaalis ang lahat ng mga nilalang. Pero kung gagawin ko, mamamatay ako. Tiningan ko si Joaquim, si Aling Rosa, si Tikoy, at si Ricardo. Nakita ko na takot sila, pero nakita ko rin na nagtitiwala sila sa akin. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ano ba ang mas importante, ang aking buhay o ang kaligtasan ng lahat ng tao sa mundo? Nakita ko na nagsimula na ring kumuha ng dugo si Datu Mangubat. Nakita ko na ginagaya niya si Carmen sa paggawa ng blood magic. Dalawa na sila, sabi niya. Kapag natapos nila ang blood magic, hindi na natin sila mapipigil. Nagsimula akong magdesisyon. Alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Hinawakan ko ng mahigpit ang pinakamahalagang aklat ni Tito Severino. Nagsimula akong magbasa ng ultimate na encantamento, Vinctum Aeternum, Sacrificium Vitae, ut Salvetur Mundus. Marta, huwag, sigaw ni Joaquim, pero huli na. Habang binabasa ko ang encantamento, naramdaman ko na ang aking buhay ay unti-unting nauubos. Pero naramdaman ko rin na ang lakas ng enkantamento ay lumalaki. Nakita ko na ang lahat ng mga nilalang ay nagsimula na urong-urong. Nakita ko na ang mga simbolo na ginawa ni Carmen at ni Datu Mangubat ay nagsimula na mawala. Hindi! Sigaw ni Carmen. Hindi mo kami mapipigil! Pero nakita ko na mas malakas ang ultimate na enkantamento. Nakita ko na ang lahat ng mga nilalang ay nagsimula na bumalik sa kanilang mga kulungan. Habang patuloy ko na binabasa ang enkantamento, naramdaman ko na nagiging mas mahina na. Nakita ko na nagsimula na ring lumabo ang aking paningin. Marta, sabi ni Joaquim, lumapit siya sa akin. Huwag mong gawin ito. Kailangan ko, sagot ko sa kanya, para sa lahat ng tao. Nagsimula na akong magbasa ng huling parte ng enkantament, et in perpetuum vinctum maneant, ut numquam liberentur. Habang binabasa ko ang huling mga salita, nakita ko na may malaking liwanag na lumabas mula sa aklat. Ang liwanag ay kumalat sa buong lugar at nakita ko na ang lahat ng mga nilalang ay nagsimula na mawala. Tapos na, sabi ko kay Joaquim, ligtas na kayo at naramdaman ko na unti-unting nagiging malamig ang aking katawan. Alam ko na malapit na akong mamatay. Pero nakita ko rin na ligtas na ang lahat. Nakita ko na si Carmen, si Datu Mangubat at ang lahat ng mga nilalang ay nakulong na ulit. Nakita ko rin na si Mang Teodoro ay buhay pa at walang mga nilalang na sa labas. Salamat Marta, sabi ni Ricardo. Naliligtas mo ang mundo. Nakita ko na nagsimula na akong mahimatay, pero naramdaman ko na nagawa ko ang tama. Pero bago pa ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko na may kakaibang nang. Nakita ko na ang aklat ni Tito Severino ay nagsimula na kumikinang at naramdaman ko na may ibang lakas na pumasok sa aking katawan. Ano ba ito? Tanong ko kay Ricardo. Ang huling regalo ni Severino, sagot ni Ricardo, para sa taong handang magsakripisyo para sa iba. At naramdaman ko na hindi ako mamamat. Naramdaman ko na bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Ang lakas na pumasok sa aking katawan ay hindi ko mailarawan. Parang may init na kumalat sa bawat bahagi ng aking katawan at naramdaman ko na ang mga sugat na nakuha ko ay nagsimula na gumaling. Nakita ko na ang mga kamay ko ay kumikinang ng mahinang liwanag. Ano ba ang nangyayari sa akin? Tanong ko kay Ricardo. Ginawa ka ni Severino na bagong bantay, sagot ni Ricardo. Pero hindi ka ordinaryong bantay. Binigyan ka niya ng espesyal na kapangyarihan. Naramdaman ko na mas malakas na ako ngayon. Nakita ko rin na ang aking mga mata ay nakakakita ng mga bagay na hindi ko nakikita dati. Nakita ko ang mga engkantamento na nakalagay sa buong bahay at nakita ko rin ang mga ugat ng mahikang nagpoprotekta sa lugar. Nakikita ko na ang lahat, sabi ko sa kanila. Nakikita ko ang mga proteksyon na ginawa ni Tito. Lumingon ako sa paligid at nakita ko na ang lahat ng mga nilalang ay wala. Ang mga demon, ang mga manananggal, si Carmen at si Datu Mangubat, lahat sila ay nakulong na ulit sa mga dimensyon na hindi nila makakawala. Ligtas na ba tayo? Tanong ni Joaquim. Oo, sagot ko. Pero hindi pa tapos ang trabaho natin. Lumabas kami ng bahay at nakita namin si Mang Teodoro na nakaupo sa lupa, hinihingal pa rin dahil sa laban. Lumapit ako sa kanya at nakita ko na may mga sugat pa rin siya. Mang Teodoro, sabi ko, salamat sa tulong ninyo. Tumingin siya sa akin at nakita ko na nagulat siya sa nakita niya sa aking mga mata. Marta, sabi niya, binigyan ka ni Severino ng kapangyarihan ng babaylan. Ano ba ang ibig sabihin nun? Tanong ko. Ibig sabihin, ikaw na ang pinakamataas na tagapagtanggol ng lugar na ito.
sagot ni Mang Teodoro. May kakayahan ka na makipag-usap sa mga espiritu, makagawa ng mga engkantamento, at maprotektahan ang mga tao. Naramdaman ko na totoo ang sinabi ni Mang Teodoro. Naramdaman ko na may kaalaman na pumasok sa isip ko, mga kaalaman tungkol sa mga engkantamento, sa mga proteksyon, at sa mga paraan ng pakikipag-away sa mga masasamang nilalang. Pero bakit ako? Tanong ko kay Ricardo. Dahil ikaw ang pinili ni Severino, sagot ni Ricardo. Nakita niya sa iyo ang lakas ng loob na kailangan para sa responsibilidad na ito. Habang nag-uusap kami, nakita ko na sumusulong ang umaga. Ang sikat ng araw ay nagsimula na kumalat sa paligid at nakita ko na ang mga normal na tunog ng bayan ay nagsisimula na ulit. Kailangan na nating bumalik sa normal na buhay, sabi ni Aling Ros. Pero ngayon, alam na natin kung ano talaga ang nangyayari. Bumalik kami sa loob ng bahay para ayusin ang mga nasira. Nakita ko na ang butas sa bubong ay nagsimula na ring gumaling. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko na ang bahay ay may kakayahang mag-ayos ng sarili. Ang bahay ay buhay, sabi ni Ricardo. Ginawa ni Severino na may kaluluwa ang bahay na ito para mas maging epektibo ang proteksyon. Habang nag-aayos kami, dumating si Tikoy na nagdadala ng mga pagkain. Ate Marta, sabi ni Tikoy, naririnig ko sa bayan na may malaking kidlat kagabi. Sabi nila, nakita nila ang malaking liwanag na nanggaling dito. Ano naman ang sinabi ninyo sa kanila? Tanong ko. Sabi namin, may sunog na maliit lang, sagot ni Tikoy. Hindi namin sinabi ang totoo. Tama si Tikoy. Hindi namin pwedeng sabihin sa mga tao ang totoo. Hindi nila maintindihan at baka magpanik pa sila. Habang kumakain kami, nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga susunod naming gagawin. Alam ko na ang responsibilidad ko ngayon ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Ricardo, sabi ko, ano ba ang mga susunod naming dapat gawin? Kailangan natin i-strengthen ang mga proteksyon, sagot ni Ricardo. At kailangan natin matuto pa ng mas maraming engkantamento. Nagsimula kami sa pag-aaral ng mga aklat ni Tito Severino. Nakita ko na may mga pahina na hindi ko pa nabasa at nakita ko na may mga bagong kaalaman na pwede kong matutunan. Makikita ninyo na may mga pattern ang mga engkantamento, sabi ni Ricardo habang tinuturo niya ang mga simbolo. Kapag natutunan ninyo ang mga pattern, mas madali na ninyong gumawa ng mga sarili ninyong engkantamento. Ilang oras kaming nag-aral at naramdaman ko na mas naiintindihan ko na ang mga salita sa mga aklat. Parang may nagbubukas na kaalaman sa isip ko. Hapon na nang marinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Lumingon kami sa bintana at nakita namin na bumalik si Carmen. Bakit siya bumalik? Tanong ni Joaquim. Lumabas kami at nakita namin si Carmen na bumababa sa kotse. Pero nakita ko na may kakaiba sa kanya ngayon. Ang kanyang mga mata ay normal na at nakita ko na wala ng mga simbolong kumikinang sa kanyang mga kamay. Magandang hapon, sabi ni Carmen. Pero nakita ko na may pagod sa kanyang boses. Carmen, sabi ko, ano ba ang ginagawa ninyo dito? Hindi ko alam, sagot ni Carmen. Nakita ko na nalilito siya. Naaalala ko na pumunta ako dito kahapon, pero hindi ko naaalala kung ano ang nangyari. Nagtinginan kami ni Ricardo. Alam namin na ang engkantamento kagabi ay nag-erase ng mga memory ni Carmen tungkol sa nangyari. Naghahanap lang ako ng lugar na pwedeng gawing investment, patuloy ni Carmen. Pero nakakita ako ng mga kakaibang panaginip kagabi. Parang may mga nilalang na lumalaban sa isip. Siguro stress lang yan, sabi ko sa kanya. Maraming nangyayari sa negosyo. Tumango si Carmen. Siguro nga. Pero naisip ko na hindi na ako interesado sa lugar na ito. Parang may kakaiba dito na hindi ko maipal. Okay lang po, sabi ni Joaquim. Maraming ibang lugar na pwede ninyong umalis si Carmen pagkatapos ng ilang minuto. Nakita ko na hindi na siya bumalik sa bahay at nakita ko rin na hindi na siya interesado sa lugar. Epektibo ang engkantamento, sabi ni Ricardo. Hindi na niya naaalala ang nangyari at hindi na siya magiging problema. Ilang araw ang lumipas at nagsimula na kaming maging normal sa buhay sa probinsya. Natuto akong makipag-usap sa mga tao sa bayan na hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa aming mga ginagawa. Nakita ko na si Joaquim ay nagsimula na ring matuto ng ilang engkantamento. Hindi siya binigyan ng kapangyarihan tulad ko, pero nakita ko na may natural na kakayahan siya sa pakikipag-usap sa mga espiritu. Marta, sabi ni Joaquim isang gabi, naramdaman mo ba na may mga espiritu na sumusubok pa ring pumasok dito? Oo, sagot ko. Pero hindi na sila malakas. Mga normal na multo lang na naligaw. Natutunan ko na ang aming lugar ay hindi lang para sa mga aswang. May mga ibang uri ng nilalang na sumusubok na pumasok, pero dahil sa mga proteksyon, hindi nila ito magagawa. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga aklat ni Tito Severino,
dumating si Mang Teodoro na may dalang mga bagong aklat. Ito, sabi ni Mang Teodoro, ang mga aklat na natagpuan ko sa mga lumang ruin sa bundok. Tingin ko, makakatulong ito sa inyo. Binuksan ko ang mga aklat at nakita ko na mas advanced ang mga encantamento. May mga instructions para sa paggawa ng mga weapons na laban sa mga nilalang. At may mga kaalaman din tungkol sa mga ibang uri ng nilalang na maaaring dumating sa hinaharap. Salamat, Mang Teodoro, sabi ko. Malaking tulong ito. Kailangan ninyo maging handa, sabi ni Mang Teodoro. Ang mga nilalang na nakulong ninyo ay maghahanap ng paraan para makalaya. Hindi sila susuko. Nagsimula akong mag-worry. Ibig ninyo sabihin, babalik pa sila? Hindi sila makakabalik dito, sagot ni Mang Teodoro. Pero maaari nilang subukan na magpadala ng mga ibang nilalang para subukan tayong atakihin. Ilang linggo ang lumipas. At totoo nga ang sinabi ni Mang Teodoro. Nagsimula kaming makareceive ng mga atake mula sa mga ibang nilalang. Hindi sila galing sa kulungan dito sa amin, kundi galing sa ibang mga lugar. Isang gabi, nakita ko sa dreams ko si Carmen. Pero hindi yung normal na Carmen, kundi yung manananggal na version niya. Marta, sabi ni Carmen sa panaginip, hindi mo kami matatalo. May mga kakampi kami sa ibang mga lugar. Gumising ako at nagsimula akong mag-worry. Kung totoo ang panaginip ko, ibig sabihin ay may mga ibang grupo ng mga nilalang na magtatangka sa amin. Ricardo, sabi ko kinabukasan, naniniwala ka ba na may mga ibang grupo ng mga nilalang na pwedeng sumalakay sa amin? Oo, sagot ni Ricardo. Ang mga aswang ay may mga network. Kapag nakulong ang isang grupo, mag-a-attempt ang mga ibang grupo na magpatungo. Nagsimula kaming maghanda para sa mga susunod na atake. Nagtayo kami ng mas maraming proteksyon sa paligid ng bahay at nagsimula rin kaming mag-training ng mas advanced na mga encantamento. Kailangan din natin mag-train ng physical combat, sabi ni Mang Teodoro. Hindi lahat ng nilalang ay matatalo lang ng encantamento. Nagsimula si Mang Teodoro na magturo sa amin ng mga traditional na martial arts na ginagamit ng mga albularyo. Natuto ako ng mga movement na tumutulong sa pagkonsentra ng energy at natuto rin ako ng mga paraan ng paggamit ng mga weapons na may encantamento. Isang buwan pagkatapos ng malaking laban, dumating nga ang mga bagong nilalang. Pero this time, hindi na sila nagtago. Direkta silang lumapit sa bahay namin sa tanghaling tabi. Nakita ko sila, sabi ni Tikoy na tumakbo patungo sa amin. Mga 3 lalaking malalaki at may mga tattoo na kumikinang sa kanilang mga katawan. Lumabas kami at nakita namin ang 3 lalaki na nakatayo sa gitna ng bakanting lupa sa tapat ng bahay. Nakita ko na hindi sila normal na tao. Ang kanilang mga mata ay kumikinang at nakita ko na may mga pakpak na nakatago sa kanilang mga likod. Mga aswang galing sa ibang lugar, sabi ni Ricardo. Lumapit sa amin ang leader ng 3 lalaki. Ako si Kapitan Domingo, sabi niya. Ang boses niya ay malakas at may autoridad. Narito kami para kunin ang mga aklat na ninakaw ninyo sa aming mga kasama. Hindi namin ninakaw ang mga aklat, sagot ko. Pamana namin ito ni Tito Severino. Si Severino ay naging traidor sa aming lahi, sabi ni Kapitan Domingo. Kaya ginagawa namin ito para sa hustisya. Nagsimula na ang bagong laban. Pero ngayong mas handa na kami at mas marami na kaming alam tungkol sa pakikipag-away sa mga nilalang. Joaquim, sabi ko, gamitin mo ang protective encantamento na natutunan mo. Ricardo, sabi ko, kailangan natin i-separate sila para hindi sila magtulungan. Nagsimula kami sa laban gamit ang mga bagong encantamento na natutunan namin. Nakita ko na mas epektibo ang mga atake namin ngayon. At nakita ko rin na mas confident na kami sa pagharap sa mga nilalang. Pero nakita ko rin na ang mga nilalang na ito ay mas advanced din. May mga sarili nilang encantamento. At nakita ko na may mga weapons sila na gawa sa mga bones ng mga dating napatay nila. Mas matibay sila, sabi ni Mang Teodoro habang nakikipag-away. Kailangan natin ng mas malakas na strategy. Nagsimula akong gamitin ang pinakamataas na kapangyarihan na binigay sa akin ni Tito Severino. Nakita ko na may lumabas na malaking liwanag mula sa aking mga kamay at nakita ko na nagsimula na urong-urong ang mga nilalang. Imposible, sabi ni Kapitan Domingo. Paano mo nakuha ang kapangyarihan ng supremo na babaylan? Ibinigay sa akin ni Severino, sagot ko. At gagamitin ko ito para protektahan ang mga tao. Nagsimula na ang final na phase ng laban, pero ngayong mas malakas na ako, nakita ko na mas madali na namin silang matalo. Sa huli, natalo namin ang 3 aswang, pero bago sila tuluyang nawala, sinabi ni Kapitan Domingo ang isang babala. Hindi pa ito tapos, sabi niya. May mas malakas pa kaming mga kasama na darating. At sa susunod, hindi na kayo mananalo. Nawala sila, pero naiwanan nila ang warning na mag-iisip kami. Kailangan natin maging mas handa pa,
sabi ko sa mga kasama ko. At nagsimula na namin planong maghanda para sa mas malaking laban na darating sa hinaharap. 3 taon na ang lumipas simula ng malaking laban namin. Ang buhay namin dito sa Bataan ay naging mas payapa, pero hindi namin nakalimutan ang babala ni Kapitan Domingo. Palagi kaming nakabantay sa mga posibleng atake. Sa loob ng 3 taong ito, maraming nagbago. Natuto akong mas kontrolin ang mga kapangyarihan na binigay sa akin ni Tito Severino. Nakita ko na hindi lang ako nakakagawa ng mga engkantamento, pero nakakagawa na rin ako ng mga sariling proteksyon na mas malakas pa sa mga natutunan ko sa mga aklat. Si Joaquim naman ay naging expert na sa paggamit ng mga traditional na weapon na may engkantamento. Natutunan niya na ang mga espada at mga armas na binendisyonan ay mas epektibo laban sa mga nilalang. Nakita ko rin na naging mas confident siya sa pakikipag-usap sa mga espiritu ng mga ninuno natin. Marta, sabi ni Joaquim isang umaga, naisip mo na ba kung hanggang kailan natin gagawin ito? Hindi ko pa naisip, sagot ko. Pero alam ko na responsibilidad natin ito habang buhay. Si Aling Rosa ay naging mas active sa pagtuturo sa amin ng mga traditional na natutunan namin sa kanya ang mga paraan ng pagkilala sa mga iba't ibang uri ng nilalang. At natutunan din namin kung paano makipag-communicate sa mga mabubuting espiritu na tumutulong sa amin. Si Tikoy naman ay lumaki na at naging teenager na. Nakita ko na may natural na kakayahan din siya sa pakikita ng mga nilalang. Nagsimula na kaming magturo sa kanya ng mga basic na proteksyon para sa sarili niya. Ate Marta, sabi ni Tikoy, gusto ko rin matuto ng mga engkantamento para makatulong ako sa inyo. Matuturo namin sa iyo, sagot ko. Pero kailangan mo muna maging mature para sa responsibilidad na ito. Si Ricardo ay naging mas close sa amin. Nakita ko na hindi na siya nakikipag-away sa kanyang nature bilang aswang. Natutuhan niya na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa mabuti. Nakita ko rin na naging mas protective siya sa aming pamilya. Marta, sabi ni Ricardo isang gabi, may sasabihin ako sa iyo. Nakita ko na may kaba sa kanyang mukha. Ano yun, Ricardo? Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, sabi niya, pero hindi ko alam kung paano. Nagsimula akong maintindihan kung saan patungo ang usapan. Sa loob ng 3 taon, napapansin ko na may feelings si Ricardo para sa akin. Nakita ko rin na naging mas protective siya at palagi siyang nasa tabi ko kapag may mga pangan. Ricardo, sabi ko, alam ko na ang gusto mong sabihin. Talaga? Sabi niya. Nakita ko na naging hopeful ang kanyang mukha. Oo, sagot ko. At alam mo ba? Nararamdaman ko rin yun. Nakita ko na naging masaya si Ricardo, pero nakita ko rin na may alalahanin pa rin siya. Pero Marta, sabi niya, ako ay aswang. Hindi ako normal na tao. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Ricardo, sabi ko, hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Sa loob ng 3 taon, nakita ko kung gaano ka kabait. Nakita ko kung paano mo ginagamit ang kapangyarihan mo para protektahan ang mga tao. Hindi importante sa akin kung ano ka. Importante sa akin kung sino ka. Yumakap sa akin si Ricardo at naramdaman ko na tama ang desisyon ko. Sa loob ng mga taong ito, naging pamilya na namin si Ricardo. At ngayon, naging kami na. Ilang buwan pagkatapos ng confession namin ni Ricardo, nagsimula na kaming magplano ng kasal. Hindi pwedeng church wedding dahil sa nature ni Ricardo, pero nagsimula kaming magplano ng traditional Filipino wedding sa bahay namin. Marta, sabi ni Aling Rosa, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ang pagkakasal sa isang aswang ay may mga komplikasyon. Anong klaseng komplikasyon? Tanong ko. Ang mga anak ninyo, sagot ni Aling Rosa, ay magiging half aswang. Magkakaroon sila ng mga kapangyarihan, pero magkakaroon din sila ng mga panganib. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa sinabi ni Aling Rosa, pero nakita ko rin na si Ricardo ay handang gawin ang lahat para sa aming pamilya. Okay lang sa akin, sabi ko. Tuturuan natin ang mga anak natin na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para sa mabuti. Naganap ang kasal namin sa bakuran ng bahay ni Tito Severino. Si Mang Teodoro ang naging officiant namin at ginamit niya ang mga tradisyonal na ritual ng mga Pilipino. Nakita ko na dumating ang mga mababaiting espiritu para magbigay ng blessing sa aming kasal. Marta at Ricardo, sabi ni Mang Teodoro habang nagbabasa ng mga blessing, kayo ay pinagkakaisa hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga guardian ng lugar na ito. Natapos ang kasal namin ng walang abala. Nakita ko na ang mga proteksyon sa bahay ay naging mas malakas pa dahil sa pagkakaisa namin ni Ricardo. 1 taon pagkatapos ng kasal namin, nagkaanak kami ng kambal na babae. Sina Elena at Sofia ay ipinanganak na may mga espesyal na kakayahan. Nakita ko na kaya nilang makita ang mga espiritu simula pa ng sanggol pa lang sila.
Nakikita nila ang mga nilalang, sabi ni Ricardo habang kargada niya si Elena. Pero hindi sila natatakot. Totoo ang sinabi ni Ricardo. Ang mga anak namin ay parang protected ng natural na instinct laban sa mga masasamang nilalang. Nakita ko na kapag may dumarating na masamang espiritu, umiiyak sila. Pero kapag may mababaiting espiritu, nagiging masaya sila. 2 taon pagkatapos, nagkaanak kami ng kambal na lalaki. Sina Miguel at Gabriel ay mas malakas pa ang kakayahan kaysa sa mga ate nila. Nakita ko na kaya nilang makipag-usap sa mga espiritu kahit hindi pa sila nagsasalita ng maayos. Papa, sabi ni Miguel kay Ricardo isang araw, may mga anino sa labas ng bahay. Lumabas kami at nakita namin na totoo nga ang sinabi ni May mga anino na umiikot sa paligid ng bahay pero hindi sila nakakalapit dahil sa mga proteksyon. Normal lang yan, sabi ni Ricardo kay Miguel. Ang mga proteksyon ay ginagawa nilang hindi makakapasok ang mga masasamang nilalang. Habang lumalaki ang mga anak namin, nagsimula kaming magturo sa kanila ng mga basic na proteksyon. Natutunan nila na magdasal. Natutunan nila na gamitin ang mga asin at bawang. At natutunan din nila na kilalanin ang mga good spirits mula sa mga bad spirits. Mama, sabi ni Sofia isang gabi, bakit kailangan natin matuto ng mga ito? Dahil special kayo, sagot ko sa kanya. May mga kakayahan kayo na wala sa ibang mga bata. At dahil doon, may responsibility kayo na tulungan ang mga tao. Naintindihan ng mga anak namin ang sinabi. Nakita ko na kahit bata pa sila, alam na nila na may purpose ang kanilang mga buhay. Sa loob ng mga taong ito, hindi na bumalik ang mga nilalang na sinabi ni Kapitan Dumi. Pero hindi kami nabawasan ng vigilant. Palagi pa rin kaming nag-strengthen ng mga proteksyon at palagi pa rin kaming nag-aaral ng mga bagong enkantamento. Marta, sabi ni Mang Teodoro isang araw, nakita ko sa mga panaginip ko na darating ang panahon na kailangan ninyo ng mas malaking tulong. Anong klaseng tulong? Tanong ko. May darating na nilalang na mas malakas kaysa sa lahat ng nakaharap ninyo, sagot ni Mang Teodoro. Pero huwag kayong mag-alala, handa na kayo para sa kanila. Nagsimula na ulit kaming maghanda. Pero ngayong may pamilya na kami, naging mas motivated kami na protektahan ang mga mahal namin sa buhay. Isang gabi, habang natutulog ang mga bata, nakita ko sa panaginip ko si Tito Severino. Marta, sabi ni Tito Severino, proud ako sa ginawa mo. Hindi lang mo nililigtas ang mga tao, pero nagawa mo ring magkaroon ng masayang pamilya. Salamat, Tito, sagot ko sa panaginip. Ginagawa ko lang ang tinuro ninyo sa akin. May babala ako sa iyo, sabi ni Tito Severino. May darating na ultimate test sa inyo, pero confident ako na kakayanin ninyo. Gumising ako mula sa panaginip at nakita ko na gising na rin si Ricardo. May panaginip ka rin ba? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot ni Ricardo. Nakita ko si Dato Mangubat. Sabi niya, maghahanap daw siya ng paraan para makalaya. Nagsimula na namin balikan ang mga aklat ni Tito Severino para maghanap ng mga mas malakas na engkantamento. Nakita namin na may mga pahina na hindi pa namin nabasa at may mga sekretong nakatago sa mga espesyal na binding ng mga aklat. Tingnan ninyo ito, sabi ni Joaquim. Nakita niya ang isang hidden compartment sa isa sa mga aklat. May mga bagong scrolls dito. Binuksan namin ang mga scrolls at nakita namin na may mga ultimate encantamento na hindi namin alam na existing. May mga instructions din para sa paggawa ng weapons na pwedeng makapatay ng mga pinakamalakas na nilalang. Ginawa ni Severino ang mga ito para sa emergency, sabi ni Aling Rosa. Para sa panahon na kailangan ninyo ng pinakamalakas na proteksyon. Nagsimula kaming mag-aral ng mga bagong encantamento. Mas complicated sila kaysa sa mga natutunan namin dati. Pero nakita namin na mas powerful din sila. Habang nag-aaral kami, nagsimula na rin kaming mag-prepare ng physical defenses sa bahay. Nagtayo kami ng mga barriers na may encantamento at nagsimula din kaming mag-stockpile ng mga weapons na blessed ng mga albularyo. Papa, sabi ni Elena kay Ricardo, bakit kayo naghahanda ng mga armas para protektahan kayo? Sagot ni Ricardo. May mga masasamang nilalang na pwedeng dumating at kailangan namin maging handa. Naintindihan ng mga bata ang seriousness ng situation, pero nakita ko na hindi sila Nakita ko na confident sila sa kakayahan ng mga magulang nila na protektahan sila. Ngayon, habang nagsusulat ako ng story na ito, nasa loob kami ng bahay na full ng mga proteksyon. Ang mga anak namin ay tumutulog sa kanilang mga kama, protected ng mga engkantamento na ginawa namin. Si Ricardo ay nasa labas, nagpatrol sa paligid ng bahay. Alam ko na may darating pa na mga challenges sa hinaharap. Alam ko na hindi pa tapos ang story na, pero alam ko rin na handa na kami para sa lahat.
Natutunan ko sa loob ng mga taong ito na ang love ay mas malakas kaysa sa takot. Natutunan ko na ang pamilya ay mas importante kaysa sa lahat. At natutunan ko na kahit gaano ka pakatakot sa mga nilalang na nasa paligid mo, kaya mo silang talunin kapag may tama kang motivation. Habang nagtatapos ako sa pagsusulat, naririnig ko ang mga tunog ng gabi sa labas. Normal na mga tunog na lang, mga kulisap, mga dahon na ginugalaw ng hangin, at ang malayo na tunog ng ilog sa likod ng bahay. Wala nang mga sigaw ng mga nilalang, wala nang mga pakpak na lumilipad sa paligid, at wala nang mga katok na nakakatakot. Ang lugar na ito ay naging tahanan na talaga, hindi lang kulungan para sa mga masasamang nilalang. At kahit na alam ko na may mga challenges pa na darating, alam ko rin na kakayanin namin. Dahil ngayon, hindi na ako mag-isa. May pamilya na ako, may mga kasama na ako, at may love na ako na magbibigay sa akin ng lakas para lumaban. Ito ang story ng aming buhay dito sa Bataan. Story ng takot na naging love, ng panganib na naging proteksyon, at ng mga nilalang na naging pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Marami pa akong mga kwentong katulad nito na i-share sa inyo. Salamat sa pakikinig.